Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Be still and know that I am God. Psalms 23:6. Surely goodness and mercy shall follow me all of the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Today, mga kapanalig, December 1, Happy Friday, Fantastic Friday. Opo, we made it, sabi nga ni Father Jerry Orbos sa kanyang Trust Talk sa YouTube, na napagandang marami kang mapupulot. Parang sa nasa elevator daw tayo, nasa last stage na ng elevator, at ito po ay number 12 na buwan, or number ika-12 na floor, which is last floor ng elevator ng taong ito. Ngayon po ay tatalakayin natin ang episode 113 sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng Panginoon. Kailangan mo ng katiyakan ng aking presensyang pagmamahal. Yan po ang ating title for today. Prayer and Leadership number 15 ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock. Tatalakayin din po natin yan sa tulong ng Banal na Espiritu. The Law of the Picture, Israel Moderns Leadership the Nations. Leviticus pa rin po yan. Mga ipinahagi ni Veromi at ni Kapanalig Cecil na salita ng Diyos. Simulan po natin sa Jeremiah chapter 31 verse 3. It says, "The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness, I have drawn you." Pangalawa pong scriptures nasa Lamentations chapter 3 verse 22 hanggang 26. Babasahin po natin sa tulong ng Banal na Espiritu. Opo, kailangan natin ng tulong, ayuda ng Holy Spirit. Sa Kanya tayo umasa, mga kapanalig, with our active participation, kagaya ng napakatindin ng ating kasabihan sa ating bansa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito po. Through the Lord mercies we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I hope in Him. And then, tumako na kagad tayo sa prayer number 15. Jesus never discriminated. Jesus never discriminated, mga kapanalig, sa libro ni Dr. Mike Murdock. Ito po yung mga 6 na highlights dito sa librong ni Dr. Mike Murdock na number 15, Leadership of our Lord Jesus Christ. 58 secrets, leadership secrets ni Lord Jesus Christ, nilagay sa libro ni Dr. Mike Murdock. Isang classic book. Number 1, stop prejudging people.
huminto po tayo sa paghuhusga sa madlang people. Number 2, highlight your first impression is always limited. Totoong-totoo po yan. Ang una nating impresyon sa tao ay talagang limitado po yan. And then, sumunod, it is possible, very wrong, yung ating first impression ay usually ay very wrong po yan ng ating first impression. And then, never assume your intuition of perception is always correct. Ang iyong pag-iisip ay hindi laging tama yan, lalo na para sa ibang tao. Ang kaya mo lang kontrolin ay isip mo. Yung isip mo, yan lang ang husgahan mo, kapanalig. Yan ang turuan mo ng pananaw, ang iyong sarili, kontrolin mo ang emosyon mo, i-practice mo or i-exercise mo, gawin mo, maging kasanayan mo na ang dichotomy of control, which is Greek word na to control the controllable. Kontrolin mo ang isip mo, mga salita mo, especially ang emosyon mo. At lagi nating sinasabi, dapat mas strength, mas matatag ang iyong motibo sa iyong emosyon. Dahil kung hindi, kung mahina ang iyong motibo, matatalo ito, mangingibabaw ang iyong emosyon, lalo na emosyon ng anger, greed, pati yung superstitions, fear, jealousy, so on and so forth. Sumunod po na highlight, panghuli, never eliminate anyone from the chain of your success. Napakatindi nitong highlight na ito at wag daw na magtatanggal ka ng ibang tao sa iyong pagtatagumpay. So, syempre, pagnilay-nilayan po natin yan dahil minsan talagang pagka masyadong negative yung tao at talaga namang hindi mo mababago yan, sinusubukan mong paliwanagin ang kanyang isipan at maging tanglaw siya na palakasin ang kanyang ilaw, pero kung ayaw niya ay wala kang magagawa doon. Ang ibig sabihin dito, hindi mo pa sila kakalimutan ng todo, medyo iiwas ka lang na halimbawa kung 2 oras, 3 oras kayo usually nagpapanakbo, ay medyo umiwas ka ng bahagya dahil nga hindi siya good influence sa iyo. Pero never na husgahan mo siya dahil trabaho ng Diyos yan. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, to let go. Ang to let go, bitawan mo ang mga alalahanin mo, magagawa mo lamang yan, sabi niya, kung hahayaan mo ang Panginoon, ang maging Panginoon sa iyong buhay, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. At ang tanong pa niya kanina, saang kamay tayo nagtitimpla ng ating kape? Lalo sa umaga, ako nagtitimpla din ng kape. Talagang napukaw ang aking damdamin nung tinanong ni Father Jerry Orbos doon sa talk niyang trust God. Because trust is the best attitude. Opo, sabi ni Father Jerry Orbos, trust is the best attitude. So, bumalik tayo sa pagtitimpla ng kape. Sa kanan ba o kaliwa tayo nagtitimpla? Sabi nila ay sa kanan ako kasi kanan ako, yung iba naman ay sa kaliwa kasi kaliwete ako. Ang sagot ni Father Jerry Orbos, ako pag nagtimpla ng kape ay gagamit ako ng kutsarita. Oh, napakagandang sense of humor, di po ba? Ay mainit yung kape. So kung gagamitan mo ng kamay, ng daliri, mainitan ka. Ibig sabihin, you need to use something for the better.
You need to acknowledge something at gamitin mo yan sa ikabubuti, kinalulugdan ng ating Panginoong Ama sa Langit. Kaya, to let go ay kaya natin gawin yan sa tulong ng Banal na Espiritu, lahat ng mga alalahanin natin, kasi nga, be still and know that I am a God. Yun ang laging dapat nating pagnilay-nilayan. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man pagsubok na ating sinusuong, dapat nating tandaan, be still and know that I am God. Ayudahan ko yan sa talk ni Dr. Willie Ong sa mga natutuliro sa pag-iisip, dahil talagang pagkatuliro ka sa pag-iisip mo, wala ka nang magawang maganda, lalong marami kang nagagawang mali. So parang inilagay na tubig at buhangin sa butelya, pag inalog mo ng inalog yan, lalong lalabo. So be still, ibig sabihin ni Father Jerry Orbos ay manahimik ka at manalangin ka, magpasalamat ka sa Ama sa Langit. Ang affirmation na ibinahagi ni Dr. Willie Ong para tayo ay maging kampante sa pag-iisip ay itong mga sumusunod na aking babanggitin. Like, I am safe. Ako ay safe. Siyempre, ilagdag natin yung salitang pinapastulan ako ng kataas-taasan Diyos. Safe ako. Kasi nga, kung nag-aalala ka, kung ano man ang nagpapabagabag sa iyo, ay nag-aalala ka. So, magandang affirmation yun ng I am safe because Jesus is shepherding me. Because Jesus loves me, Jesus is protecting me, and tupa ako ni Lord Jesus Christ na talagang inaalagaan niya ng todo. At this too shall pass. Ang pangalawang natandaan kong ibinahagi ni Dr. Willie Ong, lahat ay lilipas. This too shall pass. Yan ay saan galing yan? Yung this too shall pass. Wala po sa Bible yan, pero kung sasaliksikin mo, galing yan kay King Solomon. Kasi tinanong siya minsan ng mga wise men, dahil nung panahon niya walang gera, kasi nga believe sa kanya. Yung dunong niya ay ginamit niya sa Panginoon, especially nung una, pero nung huli bumalik ko rin siyang daan, nasunod na yung kanyang mga 700 concubines na mga asawa. So nung tanongin siya, ano ang maipapayo mo sa amin in a few words na magagamit namin ngayon, pati sa inaharap, pati sa future generations natin. Walang gatol na sinabi ni King Solomon ang salitang, this too shall pass. Kung malungkot ka ngayon, lilipas yan. Kung masaya ka ngayon, lilipas yan. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, ay lilipas yan. So, ito na po ang prayer number 15 sa libro ni Dr. Mike Murdock. Father, I know that you have created all people and that they are equal in your sight. Sa iyong paningin, thank you for giving me the wisdom not condemn or prejudge someone solely on first impressions. I trust in your patience and discernment that you will reveal true character and intentions to me, and I will not rely simply on appearance. In Jesus' name, Amen. Unang binahagi ni Kuya Romy, Jeremiah 29:11. Shout out sa iyo, Kuya Romy, Sister Jean, at sa lahat sa inyo mga kapanalig. Be still, na malaman natin God is forever in control. Be still dahil I am God, ang deklarasyon ng ating Father God. Kailangan manood yan sa ating isipan. At truly, He is forever in control. He knows what He is doing. Brothers and sisters, ito po, Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Wow! Thank you po, Father God.
nung nagpunta po ako dito sa Canada, ay nakita ko to sa wall ng aking kumaring Irish at saka si paring Ayi about dito, at gusto kong ibahagi sa inyo ang kanilang testimonya. Yan po ay panahon ng 2009, dinalaw ko sila sa grabber board at yan ang nakadikit sa kanilang walls. Doon ako nagkaroon ng idea, kailangan palang kung gusto mong laging makita ang salita ng Diyos, nasa walls po yan. At narinig ko nga si Brother Bo after a few years ng dating ko rito, which is 2014, ay kailangan palang ilagay yan sa lahat ng mga gusto mong ipaskel yung mga salita ng Diyos, mga motivational quotes, dahil repetition nga is the mother of skills. Sabi ni Maring Irish nung sila napunta rito, no, pagdating nila rito mag-ina, kasi nauna si Paring Ay, nung pagdating nila after few months, kasi Mayo ata umalis 2008 si Paring Ay, na-hired siya ng Trail Tech sa grabber board sa Saskatchewan. Small town po yan, pero napakagandang small town. At may cathedral po dyan. Napakagandang cathedral na naririnig ko. And dumating ng November, almost winter time na, lay off si Paring Ay. Dito kahit papano, makakaraos ka kasi pag na-lay off ka, mayroon kang EI. Employees insurance po yan, na at least 55% ay may makukuha ko dun sa sahod mo para ikaw ay makatawid habang naghahanap ka ng trabaho. Pero may mga monitoring po yan. Hindi porket mayroon kang EI, Employees Insurance, gagamitin mo na lamang kung gusto mong gamitin sa parang personal mong pangangailangan ng parang ayaw mo nang magtrabaho. Hindi pwede yun. Ibinigay yan, nilaan yan kung talagang kailangan mo lamang. Halimbawa, na-lay off ka nga. At may mga steps na requirements para gawin yan. So, nung dumating nga sila, halos walang trabaho si Paring Ay. Although may baon naman ng konting pera sila Maring Iris, kaya lang hindi tatagal kung mananatiling halos walang trabaho si Paring Ay or a few days a week lang ang pasok. So, naalala nila yan, yung Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." At nung naalala nila, pinagdasal nila yan, ay makalipas lang ng ilang araw, may mga puti na nagkusa doon sa kanilang town. Gusto silang i-hire, sila Maring Irish ng paglilinis ng bahay, at yung iba naman na mayayamang farmer ay pinahiram pa sila ng sasakyan. Wow! Di ba? Talagang tapat na tapat ang ating Panginoon, lalo na pag tayo tapat, lalo na pag kinikilala natin siya, sinusuko natin ng lahat, lalo na if we grab, pag niyapos natin ang oportunidad na magpatawad kahit masama na ang ginagawa ng kapwa natin, at sinusuko natin lahat yan kay Lord Jesus Christ. Be still and know that I am God. Ito po ang sumunod na binahagi ni Kuya Romy galing kay Bishop Broderick Pabilio, TV Maria Philippines. Dasal po, "Dinadakila ka namin, O Hesu Kristo. Ikaw ang dakila at matagumpay na hari namin na maghahari magpasawalang hanggan." Can we say Amen? Amen! Sumunod po, Daniel chapter 12 verse 3, galing pa rin kay Kuya Romy. It says, "Those who are wise and shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever." Salmo 139 verse 13, ang huling binahagi ni Kuya Romy, pangalawa sa huli. Salmo 139 verse 13, it says, Tagalog po, "Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina." Amen. Ito pa ang panghuli,
galing kay Father Alain Manalo, TV Maria, Philippines. Binahagi ni Kuya Romy. Ito po, ang salita ni Jesus ay salitang maaasahan at magkakaroon ng katuparan. At magkakaroon ng katuparan. Kalma lang tayo. Relax lang. Our God is in charge and forever in control. Amen. Kay Kapanalig Cecil naman na scriptures for today. Dalawa po uli. Shoutout sa iyo, Sister Kapanalig Cecil. Romans chapter 5 verse 8. It says, "But God commends His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Pangalawa, nasa Awit 119 verse 2. Awit 119 verse 2. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Amen. Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ, episode 113, December 1st. Advance Merry Christmas po mga kapanalig. Expect the best, and the best would come. Father Jerry Orbos. Kailangan mo ng katiyakan ng aking presensyang pagmamahal. Ito po ang mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Yung unang binasa nating scripture sa Jeremiah 31:3, Lamentations 3 verse 22-26. Yan po pinagbatayan. Walang labis, walang kulang sa mensahe ni Lord Jesus Christ na isinulat ni Sarah Young. I love you with an everlasting love, which flows out from the depths of eternity. Napaka-powerful na pagsisimula ni Lord Jesus Christ sa atin lahat na mensahe niya po. Tuloy ko po. Before you were born, I knew you. Ponder the awesome mystery of a love that encompass you from before birth to beyond the grave. Modern man has lost the perspective of eternity. To distract himself from the gaping jaws of death, he engages in ceaselessly activity and amusement. The practice of being still in my presence is almost a lost art. Yet, it is this very stillness that enables you to experience my eternal love. You need the certainty of my loving presence in order to weather the storms of life. During times of severe testing, even the best theology can fail you, and isn't it accompanied by experiential knowledge of me. The ultimate protection against sinking during life's storm is devoting time to develop your friendship with me. Ang gaping po ay nakanganga. Siyempre yung jaws ay letter J po yan, ay panga. Walang hanggan ng everlasting. Ang encompasses ay sakupin, engage, to be engaged in the labor of love. Yan ang isa sa to be truly rich sa turo ni Napoleon Hill, to be engaged in the labor of love. Yan ang ibig sabihin na engage ay nakikipag-ugnayan. Theology ay teolohiya.
severe ay malala, certainty ay tiyak, experiential ay sa karanasan, and then ang founder ay pag-isipan. Founder ay pag-isipan. Ito na po ang ating pagninilay-nilay sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Mahal kita ng walang hanggan. Walang hanggang pagmamahal. Totoong-totoo po yan. Pinatunayan ni Lord Jesus Christ yan. Dahil kagustuhan ng Ama na siya ay mamatay sa krus para manatili tayong buhay, may salba tayo, mabigyan tayo ng salvation, ay sumunod sa Ama. At talagang tinubos tayo sa sarili niyang dugo sa krus. Kaya talagang totoong mahal na mahal niya tayo. Wala nang pag-iimbot, wala nang pag-question. Talagang walang tatalo sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesus sa atin lahat, kahit hindi ka naniniwala, kapanalig. Kung napakinggan mo to at hindi ka pa naniniwala kay Hesus Kristo na aking Lord and Savior, kapanalig, tinatawag ko ang pansin mo, maging bukas ka sa pag-iisip at talagang totoong mahal na mahal ka ni Lord Jesus Christ. Hindi kita pipiliting mananampalataya kay Hesus Kristo, pero gusto ko lang bigyan ka ng halaga, dagdagan ng halaga, dahil iisa lang ang Ama natin na nasa langit, na kabanal-banalang lumikha ng langit at lupa. So, magpatuloy po tayo, mga kapanalig. Mahal kita ng walang hanggan pagmamahal na umaagos ng tuloy-tuloy sa kalaliman ng walang hanggan, eternity. Bago ka sinilang, kilala na kita. Pag-isipan, founder po ang salitang pag-isipan. Pag-isipan mo ang napakagandang misteryo ng pagmamahal na ito, na sakupin ka mula sa iyong pagkasilang hanggang sa iyong libingan. Ang modernong tao ay nawala na ang kanyang pananaw about sa eternity, sa walang hanggan. At ito ay nakakaistorbo sa kanyang sarili from the gaping na nakangangang panga ng kamatayan. At ang taong ito ay nakikipag-ugnayan ng walang tigil, ng kahanga-hanga na mga alam niyang gawain niyang sa mga gawain niya sa buhay niya. Itong pagsasanay na ito na pananatili sa akin at malaman na siya ay magtitiwala ng todo sa akin sa presensya ko, ay ito ay talagang halos nawala na dito sa mundo. Halos wala ng art, wala na pong art. Hindi ko pa na-google kanina, please forgive me for that. Wala nang parang magandang arte o magandang enerhiya sa kanyang ginagawa. At ito ay makakapagpatahimik sa itong pagiging pagtitiwala sa akin ay pananatili na makakagawa na at makakaranas ng
talagang walang hanggang pagmamahal. Kailangan mo ng katiyakan ng aking pagmamahal. Kailangan mo ng katiyakan ng aking presensyang pagmamahal para maranasan mo ang walang hanggang pagmamahal ko sa iyo, anak. At para malagpasan mo ang mga bagyo ng iyong buhay. Para malagpasan natin ang bagyo ng buhay, anong gagawin mga kapanalig? Isang magandang tanong, ano po? Manatili tayo sa presensya ng Panginoon at i-program ang ating mind na talagang mahal na mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Gagawin niya ang lahat para tayo magtagumpay at gusto niya tayong makarating sa kanyang kaharian. Bubuksan niya ang pintuan dahil siya ang pintuan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Nasusulat yan sa John 14 verse 6. Walang makakarating sa Ama, deklarasyon ni Lord Jesus Christ, kung hindi dadaan sa akin. Kaya dapat tayong talagang dumaan. Kilalanin natin bilang nag-iisang Panginoon natin, si Lord Jesus Christ. Amen? Thank you. Kahit na ang mga pinakamahusay na theology ay pwede itong mabigo at dahil ang mararanasan mo dyan ay makakamit mo dyan ay isang karanasan lamang. Yes, karanasan lamang. Ang pinaka-ultimate, ang pinaka-malapit na proteksyon against sa sinking, which is paglubog mo sa kasalanan, habang ikaw ay bumabaybay sa mga bagyo ng iyong buhay, ay magkaroon ka ng debosyon at ma-develop ang pakikipagkaibigan mo sa akin. Magkaroon ka ng debosyon at ma-develop mo pa, mapalakas mo pa ang pakikipagkaibigan sa akin. Amen! Ito po ang last topic for today, mga kapanalig. Galing kay John C. Maxwell. Lessons, Leviticus chapter 6 verse 1 hanggang 10, itinuloy sa 20. The law of the picture, Israel models leadership for the nations. Anong ibig sabihin ni John C. Maxwell po rito, mga kapanalig? Ito po. In your notes, sabi ni Albert Schweitzer, example is not the main thing influencing others. It is the only thing. Sabayan niyo ako, mga kapanalig. Napaganda po ito. In your notes. Yung mga hindi pa nagno-notes, hindi pa nagsusulat, panahon na. Procrastination is the destroyer of our dreams. Yung mga mamaya na habits, saka na, ay sinisira natin ang ating tagumpay, ang ating mga kagustuhan sa buhay na ikinalulugdan ng Diyos. Example is not the main thing influencing others. Sabi ni Albert Schweitzer, it is the only thing. Ang pagbibigay ng example, kagaya ng magmahal ka, magpatawad ka, giver ka, cheerful giver ka, humility of heart, na meron kang mababa ang loob, at mahabagin ka, yan ang magandang example. At yan ay hindi lang main thing, hindi lang talagang iyan lang, kundi talagang yan ay kaisa-isa na dapat nating gawin. Maging example, maging ilang tayo Kristiyano, hindi lang Kristiyano sa papel, at palakasin natin ang ilaw ng iba, patawarin sila, akayin sila sa level nila muna. Tayo pumunta sa level nila muna. Natutunan ko yan kay John C. Maxwell at ina-apply ko yan sa pagiging senior leader, kuya ng REC Cleaning.
At dahil ako'y nag-grow sa tulong ng Banal na Espiritu, sa pagsisikap ko rin, sa mga active participation ko rin, pagbabasa ko ng libro, pag-exercise, pagka kumain ako, 80% full lamang, hindi na po 100%, umiinom muna ako ng tubig bago ako kumain, siyempre maligamgam, magandang payo din ni Dr. Willie Ong, ay talagang kailangan talagang do the right thing because it is right thing to do. Talagang sikapin mong abutin mo muna ang kapanalig mo, kapatid mo sa pananampalataya or kadugo mo. Kung magkaiba na kayo ng level dahil ikaw ay nagsisikap na lumago, naniniwala ka kasi if you aren't growing, you are dying, akayin mo, pumunta ka muna sa level niya, and then unti-unti, with humility of heart, with so much encouragement, at tulong ng mga salita ng Diyos, unti-unti mo siyang iangat. Hindi po pwedeng pilitin mo siya na makibagay sa iyo. Tayo muna makibagay sa kapwa natin. Amen? Amen. Sa Leviticus, pagtutuloy ni John C. Maxwell, chapter 6, verse 6 to 10, nagbigay detailed instructions about how leaders are to implement sacrifices. Sa Leviticus chapter 6, tama po yan, chapter 6, verse 10, ay nakapagbigay ng detalyadong utos ang Panginoon na ang mga pinuno ay magkaroon at gumawa ng maniwala at gumawa ng mga sakripisyo para sa Panginoon. Sacrifices. How they are to be publicly ordained and how they are to live a life of total obedience. Kailangan pinapakita ng mga mabubuting pinuno na takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, na sila ay naordinahan at makita ng publiko na they walk the talk. Ang kanilang mga sinasabi ay kanilang ginagawa. Hindi lang parang mga Pariseo, sabi ni Lord Jesus Christ, pakinggan nyo ang kanilang mga sinasabi, pero wag nyo silang tularan dahil iba ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. So, dapat magtugma ang ating mga salita sa ating mga gawa. Because example, sabi ni John C. Maxwell, is the most important tool a leader possesses. Ang pagbibigay ng magandang halimbawa sa ating mga kapatiran, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating simbahan, ay yan ay na pinakamahusay na tool or paraan na magkaroon ng isang dakila at magiting na pinuno. Yan ang dapat ng kanyang possesses na napapaloob sa kanya. Ito pang in your notes mga kapanalig, people do what people see. Ang mga tao ay ginagawa ang kanilang mga nakikita. Kung tiwali ang pinuno nila, tiwali rin sila. Kung matuwid ang kanilang pinuno, ang kanilang elder, ang kanilang tatay, nanay, kuya, ate, uncle, auntie, ay magiging matino din ang mas nakakabata sa kanila. Amen? Note a few of the areas God priests, mga pare, God's priests, mga pare ng Panginoon, and leaders were to model. 8 po. Para sa magigiting matutuwid na pinuno ay ito po ang mga modelo. Number 1, moral and ethical lifestyle. May moralidad at ethical. They walk the talk. Sila ay talagang matuwid sa pag-iisip, sa salita at sa gawa. Number 2, proper appearance. Number 3, pure conscience. Puro ang konsensya
na nangingibabaw ang pagdakila sa Panginoon. And then number 4, excellence in fulfilling duties. So hindi mo lang ginawa ang yung duties, ang yung mga tungkulin para maganap yan. Kailangan talaga the best, pinaka mahusay na serbisyo publiko para sa gloria ng Panginoon. Hindi lang ginawa ko yan, tama na yan, pwede na yan, ay hindi dapat. Kailangan talaga pinaka mahusay na serbisyo na dahil mahal na mahal natin ang Panginoong Hesus. Number 5, healthy relationships and restitution. Malusog na pakikipagrelasyon. Pag sinabing malusog, ay rumirespeto ka rin, hindi ka lang nirerespeto bilang pinuno, nirerespeto mo rin sila ng todo-todo, inuunawa rin sila ng todo-todo para maunawaan ka rin. At syempre, pumunta ka sa level muna nila. Huwag kang pumatol sa gusto nilang mangyari na ikasasama. Pagkos piliin mo ang high road, piliin mo ang matuwid na daan, matarik na daan, dahil sasamahan ka ng Holy Spirit, lalo na pag nagpatulong ka sa Kanya. At restitution, pagsasauli. Kung mayroon kang nakuha sa ibang tao, kailangan mong isauli yan, hindi ka lang hihingi ng sorry. Number 6, establishing proper priorities. Sinisikap mong na nagsusumikap ka na magawa ang mga prioridad na para sa Panginoong Hesus. Number 7, maintaining regulations and guidelines. Pinapanatili mo ang mga regulasyon at mga guidelines. Talagang you walk the talk. And then number 8, initiating forgiveness and atonement. Ikaw ay nagkukusa, hindi ka na kailangang utusan, lalo pa na kung ikaw ay elder, ikaw ay nakatatanda sa pamilya, sa community, sa simbahan, ay ikaw ay nagkukusa na magpatawad agad. Ang atonement ay pagbabayad sala. Atonement. Ito po tatapos ni John C. Maxwell for today. The law of the picture, Israel models leadership for the nations. Ito po ang panghuling salita ni John C. Maxwell. Once Israel's leaders had established model lifestyles, God called the entire nation to set an example for the rest of the world. The Hebrews were to model godly behavior for other nations. Behavior po ay pag-uugali. Dahil inordinahan ng Panginoong Ama sa Langit ang mga pinuno ng Israel sa Leviticus at na-establish, na-model ang kanilang mga lifestyles at tinawag ng Panginoong Ama sa Langit ang mga pinuno niya sa Leviticus, the book of Leviticus, na magbigay ng magandang example para sa buong mundo na ang mga Hudyo ay nandyan sila para maging modelo natin na sila ay makadiyos at may magandang pag-uugali para sa mga ibang nasyon or para sa buong mundo. Ano po ang lagi natin tatandaan, mga kapanalig? God is forever in control. Be still and know that I am God. This too shall pass. If we strive for God's greater glory, we will absolutely thrive with God's grace. Maraming salamat sa inyo, mga kapanalig ko kay Kristo. Bye-bye now. God bless everyone.